Oda, ipinakita ang flashback ni Joy Boy 800 years ago. Bali nagumpisa nga itong chapter 1122 sa reaksyon ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo. Ang context nga nito ay yung ni-reveal ni Vegapunk sa last chapter na kung sino daw ang makakakuha sa One Piece treasure ang siyang makakapag-decide sa kapalaran ng mundo. Ipinakita nga itong iba't ibang citizen sa mundo, gaya ng mga normal lang na sibilyan, mga pirata, mga prisoners ng Impel Down at mga marines. At speaking of marines, sa sumunod na panel nga ipinakita itong si Kobe. Nung marinig nga niya yung announcement ni Vegapunk, biglang nag-flashback sa kanya yung scene ng muli nilang pagkikita ni Luffy sa Water 7. Which is ito nga yung time na diniklara ni Kobe kay Luffy yung intensyon niyang maging admiral. At dito napagtanto nga ni Kobe na dahil sa gustong maging Pirate King ni Luffy, ang ibig sabihin daw nito balak ring kuhain ni Luffy ang One Piece treasure. Kaya naman matapang ang sinabi ni Kobe na pipigilan niya daw itong si Luffy. Sa sumunod na panel naman biglang napunta yung scene sa Cross Guild. Ipinakita nga itong si Buggy na nagbibigay ng sentiment sa announcement ni Vegapunk patungkol sa mundo. Ikinabilib nga ito ng mga tauhan niya hanggang sa pinaupo nga siya bigla ni Crocodile. Sa kabilang banda naman biglang ang nalipat yung scene sa Blackbeard Pirates. Binigyan nga tayo ng update ni Oda sa grupo nila Katarina Devon. At this time nga kasama na nila itong si Blackbeard. Nagtatanong nga itong si Devon kung ano daw ba ang gagawin niya kay Caribou. Pwede nga daw niya tong patayin na kung gusto ni Blackbeard. Pero pinigilan nga ito ni Caribou. At sinabing may importante siyang impormasyon na gustong ibigay kay Blackbeard. At since curious nga itong si Blackbeard pinagpasalita nga niya itong si Caribou. At dito nabalik na nga yung scene sa Egghead Island. Ipinakita nga itong ancient robot na patuloy pa ring nilalabanan ang mga Gorosei. Though na-slow down nga niya itong mga ito siya pa nga rin ang dihado sa laban na to. Kaya naman ipinakita ngang nag-aalala itong sila Brogy at Dory. Hanggang sa ipinakita nga itong broadcast nail ni Vegapunk na dahan-dahan nang nasisira. Sa itaas na parte naman ng Egghead Island ipinakita itong Thousand Sunny na pabagsak pa rin sa karagatan. Pero gaya nga ng nabanggit natin sa last chapter dahil nga sa hindi gaanong napuruhan itong si Gorosei Nasujuro sa pagsabog ni Atlas pinunteriya nga niya bigla itong Thousand Sunny. At dahil dito nakita nating nagpanik itong sila Nami. At since ramdam nga ni Zoro yung panganib umamba na nga siya ng isang atake. Pero bago pa nga ma-execute itong mga atake nila biglang nabalik yung scene sa ancient robot. Kinausap nga niya si Luffy at humihingi ng tawad. So nire-refer pa nga rin niya si Luffy bilang si Joy Boy. Na-realize nga daw ng ancient robot na si Luffy at si Joy Boy hindi iisang tao. Since malabo nga daw na buhay pa rin hanggang ngayon yung kilala niyang Joy Boy. Bali ipinakita ngang nagtataka si Luffy sa mga sinasabi netong ancient robot hanggang sa tinanong na nga mismo ng ancient robot kung ano daw ba ang pangalan netong kausap niya. At syempre ni-reveal nga ni Luffy na siya si Monkey D. Luffy. Pagkarinig nga ng ancient robot sa pangalan ni Luffy ang tanging tumatak lang sa kanya yung D. Ipinangako nga ng ancient robot na hindi daw niya hahayaang mamatay itong si Luffy. So habang nangyayari nga yung pag-uusap na to nila Luffy at ng ancient robot ipinakitang bukod kay Gorosei Nasujuro nakita rin nating sumugod na itong sila Gorosei Jupiter, Gorosei Mercury at surprisingly si Gorosei Saturn sa lokasyon ng ancient robot. Kaya naman napilitan nga itong ancient robot na gamitin na itong tinatago niyang armas. May hinila nga siya bigla na isang lubid sa katawan niya. At para matanggal nga ito sa pagkakabuhol ipinakitang ginamitan niya ito ng haki. At dito bigla ngang may na-release na pagkalakas-lakas na haki sa buong Egghead Island. Sa sobrang lakas nga ng King's Haki na to ipinakitang nahimatay ang ilan sa mga marines. Itong mga Vice Admirals nga sobrang na-overwhelm sa napakalakas na haki na inilabas na itong ancient robot. Itong mga Gorosei nga na malapit sa ancient robot ipinakitang nagbalik sa mga normal forms nila. Yes guys, bumalik sila sa mga normal forms nila at kasabay neto yung pagbalik rin nila sa Merijoa kung saan natin mismo nakita yung mga black circle stars nung una silang mag-appear sa isla na to. So present nga rin sa Merijoa itong si Gorosei Mars, meaning mas maaari
maaga siyang nakabalik dito kesa sa tatlong Gorosei. Yes, tatlo lang. Since itong si Gorosei Saturn nga nanatili pa rin sa Egghead Island. Bali out of nowhere nga itong tumamang haki sa mga Gorosei somewhat na naramdaman din ni Im Sama. Ipinakita ngang napaluhod siya at base nga sa mukha niya mukhang gulat na gulat at kinakabahan siya. At since wala na ngang kalaban bukod kay Gorosei Saturn, successful na ngang nakalanding itong Thousand Sunny sa dagat, which is ikinatuwa nga ito ni Luffy. At dahil nga sa bilis ng pangyayari tinanong nga nila Brogy kung nasaan na daw itong mga Gorosei. Ang sinabi nga lang ni Luffy hindi daw niya alam. Basta daw nawala na lang sila bigla. Nagulat nga itong sila Brogy dahil naramdaman din nila yung haki na inilabas ng Ancient Robot. Yung grupo naman nila Usopp tuwang-tuwa dahil finally safe na sila. Hanggang sa nabalik na nga yung scene sa naghihingalong Ancient Robot. Ipinakita ngang kaharap niya na ngayon itong si Gorosei Saturn. At bago pa nga magkaroon ng conversation sa dalawang to biglang nagkaroon ng flashback itong Ancient Robot patungkol sa pinakawalan niyang King's Haki. So ipinakita ngang may kausap itong Ancient Robot na silhouette na may suot ng straw hat. Bali we assume na ito si Joy Boy since ito nga yung bukang bibig ng Ancient Robot. Anyway, nabanggit nga ni Joy Boy na yung tali daw sa katawan ng Ancient Robot naglalaman ng haki niya. Gagamitin nga lang daw ito ng Ancient Robot sa oras ng emergency. Sinil nga daw ito ni Joy Boy sa katawan ng Ancient Robot. Kumbaga preventive action nga daw ito since alam niya na mas matagal mabubuhay itong Ancient Robot kesa sa kanya. At nung ma-realize nga ni Joy Boy na naguguluhan itong si Emmet o yung Ancient Robot sa kung ano ang emergency, in-explain nga niya ito. Ito nga daw yung oras kung nasa peligro na ang buhay niya o ng taong gusto niyang protektahan. Bali na gets nga ni Emmet na somewhat poprotektahan pa rin siya ni Joy Boy kahit patay na ito sa pamamagitan ng sinil niyang haki sa katawan niya. At dito natuwa nga si Joy Boy at sinabing oo, gaya lang daw ng dati nilang ginagawa. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakitang parang magsha-shutdown na itong si Emmet, pero imbis nga nalungkot tinawanan lang niya itong sitwasyon niya. Tumatawa nga siya habang naaalala yung dati niyang kaibigan na si Joy Boy. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1122. Bale overall nga isang solid na chapter itong nabasa natin. Maraming ang revelation, especially sa paborito nating misteryosong karakter na si Joy Boy. So gaya nga ng nabanggit ko sa spoiler video natin I doubt na dito na magtatapos itong Egghead Island arc since currently nga may kalaban pa rin sila sa isla na to at even sa lokasyon malapit sa Straw Hat Pirates, which is ito nga sila Rablucci, Admiral Kizaru at Gorosei Saturn. At dahil nga sa pinrotektahan ng Ancient Robot itong sila Luffy, I doubt na iiwan niya lang ito sa kamay ni Gorosei Saturn. I'm sure gagawa ng paraan itong si Luffy para makabawi kay Emmet. Sa part nga ng nilalaman ng buong chapter na to gagawa na lang natin to ng separate analysis video since marami nga akong napansin na worth it na gawan ng topic gaya ng X-mark sa kamay ng Ancient Robot 800 years ago na similar sa Straw Hat Pirates during Alabasta arc, itong appearance ng silhouette ni Joy Boy, itong reaksyon nila Kobe at Buggy at marami pang iba. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin ng chapter 1122 at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!